Sa wakas, sa tinagal-tagal ng panahon, ay natikman ko na naman nga ulit itong napakasarap na pangmerienda dito sa Samar. Grabe, sobrang namiss ko to mga idol, kaya naman sarap na sarap talaga ako. Medyo natagalan talaga mga idol bago namin ulit ito matikman. Sa inyo pong lugar mga idol, ano po bang tawag nyo dito? Dito po sa Samar mga idol, tinatawag itong jambol. Mag-aalas 11 nga mga idol, nang maisipan ko ngang magpakuha ng kamuting kahoy kay tatay. Wala kasi akong maisip na pangmerienda, kaya sabi ko itong kamuting kahoy na lang. Kinabahan na naman nga ako, baka kasi malilit pa ang laman. Pero sa awa nga ni Lord, kahit isang puno lang pala mga idol, ay pwede na. Malaki nga oh. Lalaki ng laman. Grabe mga idol no, talagang napakapalad talaga ng mga nasa probinsya. Eka nga sa kasabihan, pag may itinanim, may aanihin. Bilib nga pala ako mga idol sa kamuting kahoy na ito. Kahit anong klaseng kakanin pala ay pwedeng magawa sa kamuting kahoy. Bago nga pala tayo makapagbalat mga idol, ay papakita ko muna sa inyo itong aming munting harden. Bali ang iba dito mga idol ay napapakinabangan na namin tulad ng papaya at saka itong sigarilyas. Napakasipag din pala nito mamunga mga idol kasi halos araw-araw na mimitas kami. Minsan nga mga idol nakakasawa na pero sige lang. At may patulan na namang namumulaklak. Napakasarap pa naman ito. Ito nga po pala lahat mga idol yung na-harvest natin kanina. O di ba mga idol ang lalaki na at saka hahaba. So ayan na nga mga idol, ang ginawa ko muna ay hinugasan bago balatan. Mas maganda kasi kapag ginuhugasan muna para walang buhangin. Hindi nga pala tayo dito gagamit mga idol ng makabagong gilingan. As in yung idiiran ng talaga na makaluma ang gagamitin natin. Gawa nga pala ito mga idol sa kahoy at saka sa planchadong yero. Madali lang naman gawin mga idol kasi bubutas-butasan mo lang naman ng pako. Makalipas ng ilang minuto mga idol ay sinimulan ko na nga itong pag-iidin. Dahan-dahan ka nga lang mga idol habang ginagawa mo ito kasi mahirap na masugatan. Itong part nga pala mga idol ang mas nakakapagod kapag gumawa ka ng jumbo. Then after ko nga makapag-edit, ang susunod mong gagawin ay pipigaan. Basta wag lang yung masyadong pigang-piga, yung katamtaman lang. Pangit kasi mga idol kapag masyadong pigang-piga, baka hindi maluto. At ito na nga mga idol, ang pinaka gusto kong gawin talaga, yung magbibilog-bilog ka na. Nakakatuwa kasi tingnan kasi para ka lang naglalaro. Sige. At habang ginagawa nga namin ito mga idol ay kumuha na nga si tati ng dahon ng nyug para gawing tingting. Dito kasi tutuhog sa tingting ang mga bilog na ginawa namin. So medyo natagalan din kami dito mga idol kasi umabot pa nga ng 20 minutes. At ito na nga mga idol, ready na siya iprito. Ang ganda tingnan diba? Hindi na nga kami pumasok sa loob mga idol kaya sa labas na naman kami magluluto. So ang ginawa ko lang naman mga idol ay pinagsama-sama ko nga silang lahat ng prituhin. At nang maluto na nga mga idol ay pinatuyo muna namin bago i-arnibal. Ang gagawin pala mga idol ay maglalagay ka muna ng tubig sa kawali. As in tutunawin muna yung asukal sa kawali bago ilagay ang mga prinitong bilog at haluin. Mas maganda pala talaga mga idol kapag tinutunaw muna yung asukal sa kawali bago pagsama-sama. So bali maghihintay ka lang naman mga idol ng ilang segundo bago ito matuyo. Kain tayo. Kain po tayo mga idol. Ang bilis maubos oh. Lutong luto.